Hello guys! Once again, this is Pido Remida. So muli na naman po tayo nagbabalik para magbahagi na naman po ng panibagong karagdagang kalaman para sa ating mga masugid na tagapagsubaybay. Especially po sa mga baguhan natin na tagapagsubaybay. So, ang ating pong tatalakayin ngayon ay patungkol po sa registration. Meron po kasi akong nabasa sa comment section ng kanyang katanungan ay kung paano nga ba daw isinasagawa ang registration. So, bago yan, ma'am, sir, pwede po bang paki-like and share ng ating video tutorial para naman po maibahagi po natin sa iba pa nating mga kasama na nagnanais na matuto ng mga ganitong klaseng kalaman. So, umpisahan na po natin. Ang unang tips na aking maibabahagi ay kinakailangan nyo po munang kumuha ng passport. Dahil po yun po ang isa sa pinaka number 1 na kakailanganin nyo upang mapasali po kayo sa paggawa ng registration. So pagkatapos po na makakuha po kayo ng passport, kapag mayroon na po kayo niyan ay gagawa na po kayo ng e-registration account. Saan nga ba makikita ang e-registration? Pumunta lamang po kayo sa PUAA website na matatagpuan po sa Google or Google Chrome. So kapag nakagawa na po kayo ng e-registration account, ay mag-antay lamang po kayo dahil doon po ilalabas ang registration for examination. Kailangan po kapag gumawa po kayo ng e-registration account ay kailangan ay suriin yung mabuti ang information na inyong ilalagay dito. Dahil po ito po ang inyong magiging profile. So kailangan ay busisiin nyo at tamang impormasyon po ang inyong ilalagay dito. Dahil ganun din po ang ilalagay nyo sa registration for examination. So, ang tanong naman po ay, pwede na bang mag-registered for examination? Ang sagot ko po dyan ay hindi po pwede. Dahil ito po ay isinasagawa lamang tuwing araw ng deadline for registration. May deadline po kasi kung kailan po isinasagawa ang registration. Ito ay 3 araw na isinasagawa at ito ay malalaman natin dahil ito po ay lalabas po sa ating registration account yung link na ibibigay mismo ng DMW para sa ating kukunin na examination. Dahil doon po tayo magre-register sa link na kanilang ibibigay. So, kaya napakahalaga po ng e-reg account natin dahil po yun po ang magiging account natin para po ma-update po tayo sa mga ilalabas ng PUAA. So, kailan nga ba gagawa ng registration account? Or kailan dapat gumawa? Anytime po ay pwede po kayong gumawa nito basta po may passport na po kayo. Dahil yung po ay account lang naman po, magiging account nyo lang naman po yun para sa pag-update ng mga proseso patungkol sa FSTOPIC exam. So napakahalaga po ng e-reg account dahil po ito po ay magiging isa na po sa hakbang upang mapunta po kayo sa Korea. Dahil ito po ay magiging profile nyo na at parang isa na po itong Facebook page account or Facebook account. So, napakalaking tulong po nito at ito po talaga ang inyong kailangan para ma-update po kayo sa bawat step na gagawin nyo. So kapag dumating na po ang araw ng examination ay lalabas na po sa mismong registration account nyo ang link para po doon po kayo mag-register. At kailangan po ay must po doon sa inyong information na nakalagay sa registration account nyo, ang ilalagay nyo po doon sa registration for examination. So kailangan maingat po kayo sa pag-upload ng passport. Kailangan po ay malinis at hindi blurred.
Take note po, for registration, kailangan po 1 MB scanned passport size, and sa ID feature naman ay kailangan 15 KB passport size with formal attire and white background. So, kung hindi nyo po ito alam ay maaari po kayong makapag-ugnayan sa mga gumagawa ng mga ganitong bagay sa pag-upload ng passport. Marami po tayong mga kaibigan dyan na pwedeng mahingian ng tulong. So, kailangan nyo pong sumali sa mga page ng aspirant para po ma-update po kayo kung sino po ang pwedeng hingian ng tulong. Especially po sa pag-upload ng passport. Para po di po kayo magkamali sa pag-upload dahil isa po ito sa pinagmumulan upang ang isang aspirant ay ma-disqualified sa pagkuha ng exam. So, ano pa nga ba ang mga tips na kailangan nyong malaman? Ang registration po ay paunahan. So, kailangan ay mabilis po kayo. At maaga pa lamang po ay nakapag-register na po kayo para po hindi po kayo maunahan ng iba. Dahil po kahit nasa 30,000 po katao, ang kailangan ay madali po itong mapupuno agad. Dahil paunahan po rito sa pagkuha ng exam sa pamamagitan ng registration. So, kailangan maging maagap kayo rito dahil kapag po kayo ay hindi nakakuha, so mag-aantay na naman po kayo ng another registration para po sa examination. So, sayang naman po kung maantala pa po ang inyong pagkuha ng exam. Kaya kailangan nyo pong agapan at agahan kapag nilabas na po ang link para sa registration. Kasi 3 araw lang po ito isinasagawa. So, sa 3 araw na yon, kailangan ay makapag-registered na po kayo. Dahil po may kuta at kapag na-reach na po yung kuta ay maaaring isara na po yung link at maaaring hindi na po kayo makapag-register dahil nakasara na po ang link. So, sayang naman po kung hindi po kayo makakapag-register para sa examination. Kaya kinakailangan nyo pong agahan at kailangan nyo pong agapan na makapag-register agad once na nilabas na po ang registration or examination na isinasagawa. So kapag nakapasok na po kayo rito sa registration at hindi po kayo na-disqualified, ay ang susunod naman po nito ay abangan nyo po kung kailan po isasagawa ang pagbayad ng exam. So, kapag inilabas na naman po ang registration for payment, ay kailangan nyo pong agapan at kailangan nyo pong maging maaga sa pagbabayad dahil po nag-uunahan po rito, nag-uunahan po at nag-aagawan. So, kapag po hindi pumasok ang inyong payment ay maaari pong maantala at magkaroon po kayo ng problema sa pagkuha ng exam. So, maaari pong hindi po kayo makabayad. Kapag hindi po kayo nakabayad ay maaaring hindi na po kayo makapag-exam. So, sayang naman po ang inyong ginugol na pagod. So, sa mga kukuha po ng exam, kailangan po ay paghandaan nyo po ng mabuti. Bukod po dyan ay kailangan bago kayo kumuha ng exam, kailangan mag-aral muna po kayo ng Korean language. Dahil ito po ang pinaka-number 1 na kinakailangan nyo sa pagkuha ng exam. So hanggang dito na lang po muna. Nawa po ay nakapagbahagi na naman po ako ng panibagong video tutorial sa inyo at karagdagang kalaman. Maraming salamat po sa inyong panunood.